8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's get it on! Okay mga idol, eto na yung final day ng ating Tour of Clark Adventure. So recap lang, nung first stage ay nag third place tayo, noong second stage ay nag second place tayo, and ngayon ay third stage, kaya malamang mag first na tayo dito. Oh really dude? Nakikita nyo naman yung pattern, di ba mga idol? Para mas malinaw sa inyo yung standing natin sa overall classification mga idol, eto yung mga oras ng mga participants sa kategory ko. Yung sa ibang kategory ipapakita ko rin, pero mamaya na lang habang pinag-uusapan natin yung karera. Kung makikita nyo mga idol, nangunguna si Philip Sainz ng Amorganda. Ang oras niya ay 1:36.26. Ang oras na yan ay pinagsama na yung individual time trial tsaka yung oras ng criterium. Yung pangalawa naman ay si Dexter Llamas ng Vitoria. Ang oras niya ay 1:36.48. Dikit sila ng leader mga idol, 22 seconds lang. And ako yung pangatlo at 1:38.21. Pero malayo ako sa leader, 1 minute and 55 seconds ang layo ko dun sa may number 1. And sa number 2, ganun din, medyo malayo rin mga idol. Pero tingnan nyo yung pang-apat, si Jerome Rodriguez mga idol ng Amorganda. Dikit lang yung oras namin, parang nasa 13 seconds lang ito mga idol. So kayang-kayang habulin na to pagdating sa ahon. Pang-5 at pang-6 naman ay dalawang teammates ko na parehong climber mga idol, si Louis Reyes at saka si Rodel Ramirez. Medyo malayo yung oras nila sa amin, pero with the right technique and strategy, tingin ko ay kaya nilang mag-podium sa stage na to. So tingnan natin ang mangyayari dito sa karera natin mga idol. Bali second overall na ako dahil nga hindi lalaro si Dexter, and ang kailangan lang ay hindi ako malaglag doon sa may third place na rider. Anyway mga idol, ito yung pinaka-ruta sa stage 3 mga idol, and makikita nyo parang mayroong loop dito sa taas. Mamaya ipapaliwanag ko kung bakit ganyan yung ruta, no? Pero as usual, magsisimula tayo dito sa may New Clark City, doon sa kanilang stadium, doon sa parking lot. Dyan yung pinaka-start natin lagi, and then lalabas tayo dito mga idol dito sa highway. And then dadaan tayo ng Cristo Rey. Nakita nyo yung subdivision na yan, or parang barangay mga idol. And then diretso lang. Tapos dito sa part na to, ayan, puro ahon at lusong dyan mga idol. Pero ang ganda ng karsada, no? Yan ang nakakatuwa dito sa ruta na to. Maganda yung part na to ng karsada, hanggang makarating tayo dito mga idol. So dito may mga pagsubok na, marami na ring ahon dito sa part na to. Pero dito yung isa sa pinaka-test, no mga idol. Merong mangyayari mamaya dito sa may ahon na yan. Panoorin nyo na lang, ano, nang malaman nyo kung ano yung nangyari dyan. Ako, grabe mga idol. Tapos dito, lalabas dito sa may highway. Tapos dito sa highway ay papunta tayo ng Bukot Babi. Ito rin, puro ahon at lusong din yan mga idol. And sila Peter Gan, ako po, merong nangyari kila Peter Gan dyan. Ako, mamaya makikita nyo mga idol. Tapos ito, papunta to ng Bukot Babi mga idol. Pero imbis na lulusungin yan, imbis na aahunin yan, ay lulusungin. Buti na lang mga idol, kasi medyo mahirap din yung ahon na yan, although maiksi lang. Tapos ito, high speed dito mga idol, super high speed, umaabot ng 60 to 70 kilometers per hour. Tapos ito mga idol, kakanan tayo dito, no? Paakyat na tayo ng tinatawag nila na Sitio Baag mga idol. So dito pa lang sa umpisa, yan, ahon-ahon na yan mga idol. Meron namang konting recovery, pero mostly puro ahon yan. And then dadaan tayo sa part ng mga 25%, 20%, ayan mga idol. Tapos ito yung tinatawag na Monasterio de Tarlac mga idol. Yung parang may mga structures na yan. Yan yung pinaka Monasterio de Tarlac. Pero lalagpasan natin yan mga idol, kasi didiretso tayo papunta ng bagong gawang karsada, papunta ng Sitio Baag mga idol. Yung Sitio Baag, ito pag diniretso nila to, pag ginawa nila, papunta ng Zambales yan mga idol. So ayan, dito yung pinaka finish line mga idol. So makikita nyo uphill finish yan, ano? Pero bago makarating dyan ay napakaraming 25% na dadaanan. So yun mga idol, yung ruta natin for stage 3 dito sa Tour of Clark. Hindi siya ganun kahaba, nasa 58 lang yata yung ruta, pero napakahirap mga idol. So yan,
Anyway, kung natatandaan nyo, ay nagsemplang si Mac doon sa may stage 2 kasi may nag-overshoot na rider. Ang pangalan ng rider na yon ay Olsen mga idol, and anak siya ni Sir Alex Bilan, yung may-ari ng Excellent. And dito sa part na to mga idol, ay tinabihan niya ako para maghingi ng sorry. Sabi ko okay lang, nakatayo naman din yung bata at walang injury, and tinuro ko kung nasaan si Mac. Dali-dali naman niyang pinuntahan si Mac, and nag-sorry siya personally mga idol. So all is well, and good luck na lang sa lahat. Sana ay wala nang mga aksidente sa ride na to. So anyway mga idol, eto na naman tayo, pinawala na naman tayo ng sabay-sabay. So kasabay na naman natin yung mga bata, kasabay natin yung mga babae, kasabay natin si biker old, tsaka iba pang mga categories mga idol. So actually masaya to kasi mas marami, mas masaya, di ba mga idol? And eto mga idol, nandito tayo sa loob parang New Clark City dito mga idol, and medyo relax pa ang pacing. Tingnan nyo yung ating screen, ano, makikita nyo sa baba, andyan yung ating RPM sa kanan, andyan yung ating heart rate, no? Andyan yung ating speed sa kaliwa, and then yung gradient, at tapos yung temperature. Medyo malamig pa ngayon mga idol dahil maagang pinawalan, 6 o'clock pinawalan mga idol. And dito sa baba mga idol, ito yung total race distance, tapos ayan yung elevation profile niya. So makikita nyo sa taas, ayun, no? Whoop! Papunta ng langit mga idol. So ayan mga idol, yan yung mga metrics natin. And then may mapa rin dito sa may gawing taas mga idol, just in case gusto nyong malaman kung nasaan na tayo ng part ng ruta mga idol. Anyway, speaking of nasaan na mga idol, nandito pa lang tayo sa may bandang start na, no? Andito tayo sa may Cristo Rey, and paglagpas natin dito ay papawalan na daw. Doon na yung gun start talaga. So ito ay neutral section pa lang. And ayan, nakikita nyo naman, medyo soft pedaling pa lang tayo. 30 yung takbuhan kahit napalusong yung ruta natin ngayon. Nakita nyo, 1.2% na negative. And ano pa rin, hindi pa ganun kainit, 24 degrees centigrade pa lang. And tingnan nyo, makikita rin nyo rin sa heart rate ko, nasa 130 pa lang. Parang nasa zone 1, zone 2 lang yan mga idol. So talagang relax pa. Pero mamaya, once na pinawalan yan, nako, jump yan sa 180 mga idol. Ano? So ayan, bumababa pa ng 96, 92 yung ating heart rate. Ano? Sobrang relax na kasi lusong dito mga idol. Pero pag sabi ko nga sa inyo, paglagpas dito ay papawala na. Sa harapan nga pala natin yung dalawang women's category riders ng Jinli Cycling, ano. Tapos naka yellow jersey yung isa. So ito mga idol, dito sa part na to ay pinawalan na, and actually meron ng naka breakaway dito. Medyo nalate ako ng pagbukas ng camera. Pero meron na ditong breakaway na 3 rider. Actually 3 rider mga idol. And isa doon ay Biker Dude Developmental Team, si Pepper mga idol. Isa siyang domestic at dinodomestikan niya si Mac mga idol, yung isa nating malakas na rider sa ahon at saka sa patag. And ang backup natin ay si Aldred, ano. Yan yung mga ano natin, yung mga pang-ahon natin, yung dalawa na yon. Di ba sabi ko sa inyo, maganda yung karsada dito. Ayan, no, tingnan nyo, ang ganda ng karsada. So kung ako nakatira dito sa may gawing Tarlac na to, baka isa ito sa mga favorite na routes ko para mag-ensayo, no? Although sa akin hindi masyadong maganda yung ahon lusong, pero dahil maganda yung karsada, okay na rin mga idol. Mas gusto ko pinag-iensayuhan ay yung dire-diretsong ahon, o kaya naman ay dire-diretsong patag. Pero yung ahon lusong na ganito, maganda naman to para sa interval, pero hindi ko masyadong gusto yung ahon lusong mga idol. Tapos ayan mga idol, si Felix, ano, yung nagpahiram sa atin ng Biker Dude Mobile, yung kanyang Travis mga idol. Siya yung nagpahiram sa atin yan, and thank you very much Mark and sa BG Bike Shop, kasi service ng BG Bike Shop yun mga idol. So dahil sa kanya ay nagkaroon tayo ng service para sa ating mga riders, no? At least hindi nakakulong-kulong, o kaya naka-tricycle, o kaya nagpanjak all the way, di ba? Kung sa pickup naman ay hindi kakasya lahat, so merong maiiwan, kawawa naman mga idol. So ayan, sa part na to mga idol, merong naka-breakaway nga, sabi ko nga sa inyo, pero inaabutan din. So doon, eto, nag-cut na tayo mga idol, and ito yung papunta doon sa may Bitukang Manok, yung sinasabi ko sa inyo kanina na medyo nagkaroon ng problema, no? Nagkaroon ng issue.
And ito nga pala mga idol, si Sir Alex Bilan ng Excellent Noodles, and hinahabol niya si Steve Harris mga idol. Si Steve Harris ay teammate ko, and naglalaban sila doon sa category na 56 to 65. Dikit kasi sila sa may general classification, and nangunguna si Sir Alex over kay Steve Harris. So ang kailangan niya lang gawin para ma-retain niya yung kanyang GC position ay bantayan si Steve Harris mga idol. Pero kilala ko naman si Sir Alex, napakalakas na rider nito, kaya tingin ko ay kayang-kaya naman niyang gawin yon mga idol. So eto, takbo natin 40, and siya ang nagdadala dito mga idol, and mukhang mahahabol naman niya dito si Steve. Si Steve kasi kanina nakalayo, nauna siya dun sa may corner, and naipit tayo sa likod ni Sir Alex, kaya tinignan na lang natin kung ano mangyayari. So anyway, dito mga idol, malapit na tayo dun sa may ahon, maiksi lang yung ahon na yun, pero mahirap. Kaya tingnan natin kung ano mangyayari sa dalawa na to, and tingnan nyo na rin kung ano mangyayari sa akin dito mga idol. So eto na mga idol, and ayan, unfortunately hindi ko nakuhaanan mula dun sa may simula ng ahon. Pero ang mapapansin niyo ay kukunti na lang yung mga rider. So ano ba nangyari dito mga idol? Ang nangyari dito ay naputol ako doon sa mga bata, Tapos nakasama ko dito sila Mario dito sa may ahon. Tapos tumutok na lang ako kay Mario noong inabutan nila ako, kasi nga nalaglag ako doon sa mga bata. Tapos dito ang nangyari din mga idol ay naiwanan din sila Peter Gunn, naiwanan din sa may likod mga idol. So naputol din sila. So bali naging 3 grupo yung buong peloton na kanina na isang peloton lang, So ayan mga idol, inabutan din natin yung mga ibang mga riders na nalaglag din dun sa mga bata. So kapit lang tayo dito dahil tingnan nyo yung heart rate ko dito 184, wala nang wala na akong ibubuga dyan mga idol, tutok lang tayo. And hopefully ay abutan natin yung mga riders na nasa harapan. Wala yata akong kakategory dun sa harapan ng pagkakatanda ko dito mga idol. So kung sakali na naiwanan sa likod yung aking mga kalaban, okay, tapos better na hindi na sila makadikit sa amin. So eto, pinipilit ko na magstay dito sa may grupo na to. Nung pagtingin ko dito sa likod mga idol, hindi ko sila nakikita. So ito ay advantage para sa akin kung maikakapit ko dito sa may grupo na to, at kung yung grupo na to ay maididikit dun sa mga rider sa harapan. So andito si Gerson at saka si Mario Ramirez, sila yung nagdadala actually mga idol. And ayan, nagpunta pa sila sa harapan kasi merong rider na nandun sa harapan na kategory nila, na kalaban nila sa general classification, si Declito ng Excellent Noodles mga idol. So sinabihan ko rin si partner na andoon si Declito sa harapan, and kailangan nilang magabol. So eventually mga idol ay dinikit naman namin yung peloton sa may harapan, pero ang problema, wala dito si Declito, yung kalaban nila Mario. So ang ginawa nila ay nag-breakaway pa ulit sila, para mahabol lang nila yung isang rider na yon. Pero ang isa pang sitwasyon dito mga idol ay sila Peter Gunn, kung matatandaan nyo ay sabi ko naiwanan doon sa may likod, diba? So ang nangyari dito ay naghabol naman sila, at dahil nagbagal yung grupo namin, dahil nga nabuo ulit yung grupo, ay umaabot ulit sila. Ang nagdala sa kanila dito mga idol ay yung teammate ko rin, si Alvin Duyan. Saktong-sakto, bago lumusong ng Bukot Babi ay dumikit na yung grupo nila sa amin. Crucial kasi yung part na to mga idol, kasi marami ditong ginagawang karsada, at dahil doon mga idol magkakaroon ng mga konting gaps within the peloton. And then syempre magkakahabulan hanggang sa baka merong maka-breakaway sa harapan. So timing yung pagdikit nila sa amin, so at least makaka-react sila kung sakali man na ganun nga yung mangyari. Nandito rin yung dalawang teammates ko nga pala na sinasabi ko sa inyo na malalakas na climber, si Louie Reyes at saka si Rodel Ramirez. Kung matatandaan nyo, sila yung pang-5 at pang-6 doon sa may overall general classification. And since malakas silang umahon at saka malapit na yung ahon na matarik, malaki yung chance na ma-overtake nila ako doon sa may podium. Pero malaki rin ang chance na yung number 4 ay unahan ako at unahan yung dalawang teammates ko, dahil ang pagkakaalam ko ay malakas din siya na climber.
So ang kailangan natin gawin dito ay may atras yung number 4 para magkaroon ng chance yung dalawang teammates ko na makuha yung number 2 and number 3 spot. So mamaya sa ahon meron tayong gagawin na technique para ma-achieve yun. Gumana lang yung technique na yun mga idol kasi merong mga factors na nakatulong. Mamaya habang umaahon sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga yon. For the meantime, ito na yung sinasabi ko sa inyo na lusong sa may Bukot Babi mga idol. Nakikita nyo ang daming ginagawang karsada dito. Buti na lang medyo makinis yung aspalto ng part na dinadaanan namin. Kung hindi, mas nakakatakot yan. Kung lalo na kung yung simento butas-butas, di ba? Meron mga pagkakataon na ganon mga idol. So dito, dahil nga single lane lang halos ito mga idol, ay medyo na-stretch yung grupo, ano? Kasi syempre hindi naman natin may iwasan na merong mga rider na medyo cautious sa paglusong at meron namang mga rider na talaga namang suicidal kapag dumating sa lusong mga idol. Nakikita nyo, ayan, napakahaba na ng peloton. So ang nangyari dito mga idol, yung mga nasa likuran, nasa disadvantage kasi yung mga nasa harapan, sobrang mga daredevil sa paglusong, tapos yung mga nasa gitna, syempre mag-ahabol yan, ano, pipilitin nila na humabol dun sa may nasa harapan mamaya pagka medyo pumatag. So mangyayari, may stretch ng mahabang, ng matulin yan, ano, yung gitna medyo tutulin sila papunta dun sa may front, and then mapuputol ngayon yung nasa likuran dito mga idol. So tingnan nyo yung takbo 45 pero hindi naman tayo pumipidal, and yung kanina na gradient ay nasa 8%, 9% na lusong, ano. Kaya talagang sobrang tulin doon sa may part na yon. And eto na, papatag na tayo mga idol. And yun yung corner na talagang puputol na sa grupo kasi meron doon na parang pinch point, merong sira-sirang karsada. And ayan na, magkakahabulan na dito mga idol. Sa mga ganitong pagkakataon mga idol, hindi ako masyadong kabado kasi alam ko na meron akong advantage pagdating sa patag at saka sa lusong, ano. Pero worried ako doon sa mga teammates ko na mga climber. Eto silang dalawa, si Louie at saka si Rodel Ramirez. Worried ako sa kanila kasi baka mamaya sila yung bumigay and then baka madali kami pagdating sa ahon. Kasi syempre kung hindi man ako manalo sa ahon mga idol, or hindi ako pumesto doon, gugustuhin ko pa rin na makapwesto yung mga teammates ko kasi yung panalo nila ay panalo ko na rin mga idol. Pero sa nakikita ko naman mga idol ay okay naman yung posisyon nila and kaya naman nila na humabol dito sa may patag. And interestingly mga idol, andito pa rin yung dalawa, si Steve Harris at saka si Boss Alex Villana, yan nakakitadaanan natin. Binabantayan pa rin ni Boss Alex si Steve mga idol, and talaga naman stick siya dun sa may game plan nila. So eto mga idol, takbo natin ay 52 minus 1% na gradient, and ayan, ang tuloy ng takbuhan 51, and ayan, naiwanan na kami, ano, naputol na mga idol. So ang mangyayari dito ay pagka hindi ako humabol ay magkakatuloy-tuloy na yan na putol tayo mga idol at masasama tayo doon sa may likuran na grupo, no? Hindi tayo papayag na ganyan. So eto, nag-recover lang ako ng konti mga idol dito sa may likod ng isang rider, and nag-jump tayo dito mga idol. 62 yung takbuhan, although yung gradient naman natin ay palusong, ano, 2% na palusong. Pero tinayin natin na idikit or sumama dito sa may front group kasi pagka nasama tayo dun sa may likuran, ano, hindi natin matutulungan yung dalawang teammates natin na nandito sa may second group. Second group to mga idol kasi meron pa silang hinahabol na isa pang grupo. So imagine yung speed niyan mga idol. Naghahabol yung grupo na to, tapos meron pa sa likod ng mga naghahabol, meron pa naghahabol pa ulit, 'di ba? So, yung grupo nila Biker Old nasa likuran mga idol, naputol ulit sila pagdating doon sa may corner kanina. Kung nakita nyo, may butas-butas mga idol. So ayan mga idol, nandito tayo sa may likod ni Rodel, no? Ito yung isang climber natin na malakas, si Rodel Ramirez, and mukhang okay naman pero nasa tail end kami ng grupo. Kung mas mainam sana kung nasa may bandang gitna kami, pero stay tayo dito dahil kasalukuyan na napakabilis ng speed pagka ganyan mga idol. Hindi efficient na ganito yung speed tapos magpupunta ka sa harapan. Hihintayin mo na medyo bumagal tsaka ka mag-move up papunta dun sa may harapan ng peloton, ano, para less yung energy na gagamitin natin pagka sa pagpunta dun sa harapan. Pero hindi bumabagal yung speed. Nakita niya naman 49-50, no? Tapos yung heart rate ko ay nasa lactate threshold na 171, 172 kanina mga idol. So
So ito mga idol, naka-recover na tayo ng konti, nakapag-recover, nabuo na yung peloton. And ang alam ko dito ay mayroong lilikuan, kaya medyo bumabagal din. Kaya tingnan natin mga idol. So ayan yung mga teammates ko, si Alvin Duyan nandito, si Louie Reyes kompleto, ay yung mga BDT. Ayan, so ito yung kanan mga idol. Ito yung kanina na pinanggalingan din natin. Galing tayo sa opposite, pasalubong naman tayo. Ngayon naman ay pabalik na tayo dun sa may monasteryo mga idol, papunta ng Sitio Baag. So malapit nang magsimula yung ahon dito mga idol. Recover lang tayo ng konti, tapos tsaka tayo mag solo or mag effort ng solo dun sa may ahon. Effort na solo, pero siyempre tatry pa rin natin na sumama sa grupo kahit papano. So ito, nakasabit pala yung isang rider sa atin kanina nung nag-jump tayo, yung rider na sharp dito mga idol. So ito, maraming likuan, kaya medyo nag-recover ako dito, tapos ito mga idol, mamaya may mangyayari dito na hindi ko inaasahan mga idol, kasi alam ko ay kayang-kaya naman niya, pero bigla na lang sumenyas yung teammate ko. Tingnan nyo kung ano mangyayari mga idol. So ayan, galing tayo dun sa opposite side nga kanina mga idol, and kakanan tayo dito papunta ng monasteryo, mga idol. Dito mga idol ay pinapanood ko yung teammate ko, and tumitingin-tingin siya sa paligid, and tumingin siya sa likod dito mga idol, and makikita nyo kung ano yung isesenyas niya. Ang sabi niya ay patay na daw siya mga idol, and ang sabi ko naman ay wala yung kalaban namin, si Philip Sainz. Nasa kabilang grupo na iwanan kasama ng mga manager. At this point mga idol, hindi ko masyadong napagtuunan ng pansin yung pagsenyas niya na wala na siya. Nasa maling posisyon din kami kasi nasa likod kami ng grupo. Dapat man lang ay nasa gawing gitna para hindi namin nadadanas yung accordion effect. And dito nga mga idol, unti-unti nang umagwat si Rodel dun sa rider sa harapan niya. Oras na sinabi niya yun mga idol, alam ko na yung dapat kong gawin. Kailangan ay tulungan ko siya na makabalik na sa may front group, o kaya naman ay hindi abutan ng ganun-ganun lang nung mga humahabol sa amin. At this point, kailangan kong maging isang domestic para sa aming climber, and yun ang gagawin natin dito mga idol. Kahit na nasa second place ako sa general classification, hindi ibig sabihin nun na ako ang kailangan yung suportahan. Kailangan dito ay i-analyze mo yung buong karera at piliin mo yung desisyon na makakabuti hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa buong team. At base nga sa sitwasyon ngayon sa karera, ang kailangan kong gawin ay dalhin siya para maibigay sa kanya yung maximum advantage na pwede kong ibigay bilang isang teammate. So ang nangyari nga dito ay dinala ko siya hanggang sa umpisa ng ahon at sumabay na lang sa ahon hanggat kaya ko. Dating kasi sa ahon ay kanya-kanya na to, wala na masyadong drafting. Parang individual time trial na lang at pahabaan na ng tiis. Success naman mga idol kasi hindi kami inabutan ng grupo sa likod bago dumating yung ahon, and hindi rin masyadong nakalayo or hindi lumayo yung grupo sa harapan. Ang nangyari din dito ay naka-recover si Rodel dahil hindi ko binibigla yung pagdadala ko ng trangko. Kahit papano ay bumaba yung heart rate niya, and higit sa lahat ay malinaw pa rin yung mata niya. NANI? Omae wa mou shindeiru. And nakapag-prepare siya para sa ahon. Yung isa nga palang teammate namin na si Louie ay nandun kasama ng front group mga idol. So ngayon mga idol, ang mangyayari ay hahabulin kami ng 4th place rider. Malakas din kasi yon, and malakas din umahon. Nagkataon lang na mas mabilis ako sa kanya sa time trial. So pagdikit niya ay meron tayong gagawin na hindi naman illegal mga idol. Basta panoorin nyo na lang maya-maya ng konti. So dito medyo i-fast forward na natin kasi wala naman masyadong nangyayari. Pare-pareho lang kami nagsasuffer. Punta na tayo dun sa may portion na inabutan na kami nung humahabol sa amin. Ay! Yan mga idol, si Philip Sainz, siya yung number 1 sa GC namin, and wala akong pangarap na habulin siya dito sa may ahon. Alam ko naman na dun pa lang sa may individual time trial na malakas siyang umahon, kaso mahina siyang lumusong mga idol. Siguro hindi niya kabisado yung lusong or natatakot siya sa sobrang speed, pero dito kasi sa part na to ay wala namang lusong masyado. Kaya nung dumaan siya ay pinabayaan ko na lang at hindi ko na pinangarap na kumapit. Ang mas concern ako ay yung teammate niya, si Sir Ome, na malakas din talagang umahon. Nakakabahan ako kasi baka mamaya ay matuhog pa niya si Rodel at saka si Louie na parehong nasa harapan ko mga idol. So eto mga idol, yung sinasabi kong rider na yun, si Sir Ome, nasa gilid ko na, and inabutan na niya ako mga idol, and nakikita ko yung kanyang pagpidal dito sa may ahon, may hagod yung kanyang sipa. Hindi katulad ng sipa ko na parang eskwalado kapag ka umaahon mga idol.
And sa portion na to ng ahon ay tingnan ninyo yung gradient sa may bandang kaliwa. Nasa 13 to 14%, pero lalala pa yan kasi umaabot ito sa 25% mga idol. So ako naman, tingnan nyo yung cadence ko, 53, no? Dito ako nagsisisi mga idol kasi kung napanood nyo yung stage 2 na race ko, yung aking gearing ay bitin para dito sa karera na to. Ang sprocket ko ay nasa 11.28 lang, tapos yung aking chainring ay 52.36 mga idol. So para sa akin bitin yung ganong gearing pala dito. Inahon ko kasi to nung nag-ensayo kami, and para sa akin parang okay naman, ano, hindi naman ako masyadong tawag dito, tumirik, ano, hindi naman ako masyadong tumirik mga idol. Although nagsigsag ako ng konti, pero kayang-kaya naman dito sa portion na to, hindi ako nagsigsag nun. Pero iba pala pagkakarera mga idol, dahil medyo laspag na ako dun sa patag, dahil matulin yung takbuhan, tapos dinala ko pa si Rodel doon sa kanina nung naiwanan siya dito sa may grupo. So ang naramdaman ko ngayon ay medyo laspag na mga idol. So ayan, napilitan tayo na magsigsag dito mga idol, para lang mapapaba natin yung ating heart rate. Tingnan nyo yung heart rate ko dito, 188, no? 187. So nagsigsag ako para medyo makarecover mga idol. And ayan, medyo kakargahan natin dito. Wala na tayong magagawa kasi sagad na yung ating RPM. Any lower than 15, ako po, baka hindi na tayo umusad mga idol. So ito, nag 198 na o 190 yung ating heart rate dito mga idol. And ang tanda ko dito ay nasa 25% yung gradient natin dyan, yung pinakamatarik. Kaso hindi nakita dito kasi nagsigsag nga ako, no? Nanahe ang tawag doon mga idol, which is para sa akin ay okay lang naman, lalong lalo na kapag bitin yung gearing mga idol, katulad nung sa akin. Talagang ang laki ng sisi ko, bakit hindi yung isang gearing or isang bike yung ginamit ko, yung merong 5034 na Crowder na plato, tapos 1134 sa likod. And nga pala mga idol, bago tayo magpatuloy, ang gamit ko nga pala dito na chain lube ay yung Chepark ABN chain wax. BN ibig sabihin boron nitride mga idol, yung ceramic component niya. Nakita ko yung picture nung drivetrain ko nung nag Taiwan KOM ako. Napakaitim ng kadena kasi ang gamit ko doon ay yung ordinary lube, kahit na bagong linis lang yung bike at minsan pa lang nasakyan. Samantala nung gamit ko yung Chepark chain wax ay kahit 2 weeks ko nang ginagamit yung bike ay hindi nangingitim yung kadena. Anyway, kinumpara ko lang mga idol. Balik na tayo dito sa video. So ayan mga idol, inabutan ulit natin si Rodel, tapos ay si Sir Omi naman ay nasa likod ko lang, ano? Nasa likod ko lang si Sir Ome. So ano ang gagawin natin dito mga idol? Baka mamaya ay bantayan niya si Rodel o overtaken niya si Rodel, or baka mamaya abutan pa niya si Louie na nasa harapan. Ako naman mga idol, napansin ko na nasa likod ko si Sir Ome, and nung nag-accelerate si Rodel dito ay hindi niya ako in-overtaken mga idol, hindi niya ako inunahan. Although kayang-kaya niya kasi from doon sa may gap namin do sa grupo nila, nung nagsimula yung ahon ay inabutan niya ako. So tingin ko ay kaya-kaya niya akong overtaken dito mga idol, dahil halos kasunod lang niya si Philip Sainz, diba? Nakita nyo naman. Pero ang tansya ko dito mga idol ay binabantayan niya lang ako kasi diba nasa second ako sa GC, tapos siya ay third place. So iniisip niya, pag natalo niya ako dito sa may ahon na to mga idol, kahit ilang segundo lang, siya ay aakyat ng GC into second place at ako ay magiging third place. Pero hindi niya inasahan na meron akong dalawang teammate na malalakas umahon. Yun nga ay si Rodel at saka si Louie. So ang ginawa ko dito mga idol ay, dahil napansin ko na ako ang binabantayan, ay medyo binagalang ko yung pacing, ano? Although dito makikita nyo yung aking heart rate ay mataas, yan ay pababa pa ng pababa kasi nga mga idol ay pabagal ng pabagal yung pacing natin. Pinapabayaan kong makalayo si Louie at saka si Rodel doon sa may harapan, at hindi yon namalaya ni Sir Ome mga idol. Yan ang disadvantage kapag hindi mo kilala yung mga kalaban mo dito sa karera. So ngayon ako ang binantayan niya, thinking na ako lang yung kailangan niyang talunin. So ayan mga idol, meron pa ditong recovery, hindi tayo tumutulin, basta mini-maintain lang natin yung pacing lang, no? Hindi natin hinahabol si Rodel na nandun lang kanina sa harapan natin, and pinabayaan na nating lumayo. Dito kasi pagkakataon din to ni Rodel at saka ni Louie para umakyat ng GC. Kung matatandaan nyo, sila ay yung 5th at saka 6th place, no?
So kung makakakain siya ng sila ng oras dito sa ahon na to, pwede silang umakyat ng second and third. Tapos mapupunta ako sa fifth, tapos mapupunta si Sir Ome sa fourth bale. So tingnan natin mga idol kung ano mangyayari, kung effective ba yung technique natin na i-atras natin yung kalaban kasi tayo nga ang binantayan. Kung mapapansin nyo rin dito mga idol, maraming ibang mga riders na umu-overtake sa atin habang umaahon tayo. Pero wala tayong concern doon kasi mga idol, ang tinitingnan ko lang ay yung mga kakategory ko. Meron certain number para malaman mo kung kakategory mo siya. Nasa 150 ganon mga idol. So dito mga idol, sobrang bagal nga natin ay inabutan pa tayo ni Biker Old dito sa may ahon. Usually ay sabay lang naman kaming umaahon ni Biker Old, pero dito inabutan pa niya kami. And si Sir Ome ay sinundan niya si Biker Old. Siguro akala niya ay kakategory niya si Biker Old mga idol. Kaya ayan, siya lang yung nag-iisang rider na sinundan ni Sir Ome mga idol. Sinundan niya to ng medyo matagal, pero eventually ay pupunta ulit siya sa may likuran ko. Siguro na-realize niya na yung number ni Peter ay iba doon sa may number niya, no? Kaya eto mga idol, ako na lang yung sumunod kay Peter Gan. And di ko siya dinadala, no, si Biker Old, pinapabayaan ko lang siyang mag-pacing ng sarili niya. And then pagdating dito sa may part na to, merong umovertake sa amin na isang rider sa managers category. Ito mga idol, kalaban ito ni Biker Old. Pero sabi sa akin ni Biker Old ay hindi daw niya hahabulin to at mamaya na lang doon sa may matarik na portion. Kasi mga idol, doon sa may last 2 kilometers, parang nag-average siya ng 8%. Pero nakakaloko yan mga idol kasi 8% yung average kasi merong mga recovery. Pero kung titingnan mo lang yung mga matatarik na portion, meron pa dyan na 25% na mga siko mga idol. Tapos katirikan ng araw and wala ring hangin nung panahon na yan mga idol, kaya napakainit sa pakiramdam. Mamaya makikita nyo mga idol, kahit mga pro nananahid dun sa ahon na sinasabi ko sa inyo. Nung nasa bandang gitna na kami ng ahon mga idol, ay inabutan na kami ng mga pro. Eto sila mga idol, and mukhang mga laspag na rin mga idol. Tamo 3%, 4% lang, pero hindi ganun katulin yung dalahan. Actually, mas nauna pa sila sila Mervin, pero hindi natin sila nakuhanan. Parang ito yung second group or chase group na humahabol doon sa may kaila Mervin Corpus. And ayan si Biker Old, nagpost na naman, nakakita na naman kasi ng camera. Tingnan nyo, dahil sa ginawa niya na yun, malalaspag yan mga idol. At this point nga pala mga idol, ay more or less 4 kilometers na lang yung aahunin namin. So ayan, nagdaan sa amin yung third group ng mga pro mga idol. And mamaya yung mga stragglers dun sa mga pro ay madadaanan tayo, pero pasigsag mga idol, makikita nyo mamaya. So ito, medyo matarik yung portion na to, 10 to 12% yung ahon dito, and medyo kumalas na dito si Biker Old mga idol kasi ang sinabi niya, ayoko na, hindi ko na kaya, ang sabi niya dito sa portion na to. Pero mamaya babawi yan. So ito na yung lusong mga idol. So alam niyo naman, pag lusong nauna tayo. So dito naiwanan natin si Sir Ome, naiwanan natin Sir Ome, pero alam nyo ba na malakas din lumusong si Biker Old, kaya aabutan din tayo ni Biker Old dito. Diyan siya manggagaling sa bandang kaliwa mga idol, and ayan na nga yung anino niya mga idol. And tingnan nyo yung gradients, umaabot na ng 13 to 14%, and dyan na yung pagkakataon na kinakapos na yung gearing natin. So recap lang tayo mga idol, si Rodel at saka si Louie ay nauna na dito sa may ahon. Ang kalaban namin na si Sir Ome ay kanina ay kasabay ko sa ahon, pero nung lumusong ay naiwan siya ng konti, kaya nasa likod ko siya ngayon. Biker Old naman ay yung nauna sa akin, hindi ko na siya hinahabol mga idol, at gusto ko lang mag-conserve ng energy para makarating sa may taas. So ang tanong mga idol ay mau-overtaken ba sa general classification ni Rodel at ni Louie si Sir Ome? Kung natatandaan ninyo, nung umpisa ng karera ay lamang si Sir Ome ng more or less 30 seconds kay Louie and 1.5 minute naman kay Rodel Ramirez. So tingnan natin mga idol kung anong nangyari sa finish line. Malapit na tayo mga idol, pero para makita nyo kung gaano kalapit, ito yung close-up na mapa mga idol. So dito yung finish line mga idol, and in my estimate ay nandito na tayo sa may point na to. Siguro mga 600 to 700 na lang yung papadyakin namin, and based on finishing times ay nandito banda sila Rodel. So alam na natin mga idol na malamang si Rodel at si Louie ay mauna sa amin talaga. Pero ang tanong, mau-overtaken ba nila sa general classification si Sir Ome? Yan ang kailangan nating malaman pagtawid sa finish line mga idol, kasi bonus na yan para sa kanila. Nga pala mga idol, yung nakikita nyong blue line na yan
dyan ay yung aking trace ng GPS. Nirecord ko siya using Tracks app. Yung Tracks din ang nag-motivate sa akin para mag-ensayo araw-araw. Kasi ang kakaibang feature na to mga idol ay habang nagra-ride ka at sumasali sa mga challenges, nag-earn ka ng coins mga idol. Yung coins na yon, pwede mong ipambili ng mga raffle tickets para manalo ka ng mga prizes. Ano yung mga prizes? Ito sample sa app mga idol nakalagay. So para sa akin, isa tong magandang motivation kasi kada challenge na sinasalihan mo ay mayroong ranking. And kung hindi ka naman mahilig sa ranking, basta sumali ka lang sa challenge mga idol. And pag nakumpleto mo yung challenge ay magkakaroon ka ng coins na pwede mong pambili ng raffle tickets para naman makasali ka dun sa mga raffles na sinasabi ko. So para sa akin, dagdag motivation ito kasi nakapag-workout na ako, meron pa akong treat at the end. Nung isang araw nga pala, nanalo ko ng voucher sa 7-Eleven. Kaso nagda-diet ako ngayon, kaya parang ayokong i-claim. Kaya ipamimigay ko na lang sa inyo mga idol. Ang gawin nyo mga idol ay i-comment nyo sa baba yung word na tracks. Tapos ako na bahala doon, i-filter ko na lang kung sino yung nag-comment. Pipili ako ng isang lucky winner. Kung gusto nyo nga palang i-download yung app mga idol, ilalagay ko yung link sa may baba. Pero balik na tayo dito sa karera, baka kung saan tayo mapunta. Nung finally ay inabutan na ako ni Sir Omi, hindi ko napigil yung sarili ko, and eventually ay sinabi ko sa kanya na nauna yung dalawang teammates ko. At bali ang pinaglalabanan na lang namin ay 4th place. Ang problema, ang podium ay hanggang 3rd place lang, so bali wala rin mga idol. Yung dalawang teammate ko nauna. Climber. Yan ba yan? Oo, yan eh. Siguro mga 600, 500 meters. Padyak. At this point mga idol ay feeling ko ay mission accomplished na. Nakasalalay na lang kay Rodel at kay Louie kung ano ang kalalabasan nila sa podium. As for me, tapos na yung trabaho ko para sa kanila and kailangan ko na lang tapusin itong karera na to para sa sarili ko. On the one hand, masaya ako kasi nauna yung dalawa kong teammate, pero on the other hand ay medyo nanghihinayang ako dahil hindi ko napaghandaan ng gusto. Yung preparasyon ko dito ay hindi katulad ng preparasyon ko para doon sa may gravel race. Medyo naging complacent ako and talaga naman inaamin ko na napabayaan ko ang ensayo. Lahat yan ay tumatakbo sa aking isip habang umaahon ako sa napakatarik na bundok na to. At isa pang napakatindi na nasa isip ko ay natalo ko ni Biker Old. Baka 10 taong yabang ang ikana sa akin na to. Tsaka na lang siguro ko mag-iisip ng dahilan kapag nakapagpahinga na ako. Siguro ibablock ko na lang muna siya sa social media mga idol para hindi niya ako maloko. Yan ba ang palabas? Yabang mo! Pinupuligan! Ako na magpapareho. Third naman na, puta ka na naiwan. Basta naiwan ko si Biker Team. Asa yung yabang mo ngayon? Cut lahat yan! Basta third naman. Lahat yan, cut! Didilig ako. Diligan mo. Oo, basta. So ang tanong mong idol, ano ang nangyari doon sa may finish line? Na-overtaken ba ni Rodel at ni Louie sa JC spot si Sir Ome? Or baka naman nasa harapan lang namin sila at konti lang yung lamang sa oras kaya hindi rin sila nauna sa JC? Tingnan natin yung mga results mga idol. So yun mga idol, success! Nag number 2 si Rodel at nag number 3 si Louie. And sa general classification ay nag number 2 at number 3 din sila. Sayang hindi namin nakuha yung number 1. Napakalakas ni Idol Philip Sainz mga idol. Pagdating naman sa managers category ay nag number 3 si Biker Old. And pagdating naman sa 56 to 65 ay nag number 2 si Steve Harris. And sa women's category mga idol ay nag number 3 si Kitch Gamillan ng Team Pransya rin mga idol. So overall mga idol ay successful ang aming Tour of Clark.
maraming nakapodium, maraming nakapwesto, and higit sa lahat ay nag-enjoy yung mga riders. Maraming salamat sa inyo mga idol, and lalo na rin kay Boss Lucio na nag-sponsor sa amin dito sa karera na to. Maraming salamat kay Boss Benis na sumuporta sa amin sa ahon, pati na rin kay Cap Eric, pati na rin kay Arnie, kay Paula at saka kay D na sumuporta rin sa BDT. Kung di pa ka na-subscribe mga idol, please consider subscribing, please like, comment, share na rin para mas dumami pa tayong mga biker dudes. Hanggang sa muli, peace!